take the bread of life, broken for all my sin, your body crucified to make me whole again. I will recall the cup poured out in sacrifice to trade this sinner's sand for your new covenant. Hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. I'll walk salvation's road with fear and trembling, your way born as my own, as Christ is formed in me. Hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. If ever I should lose my way, if ever I deny your grace, remind me of the price you paid. Hallelujah, I live in remembrance. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not for you, if not for you. As far as heights reach from the depths, as far as east is from the west, so far your grace has carried me. Until I see you face to face, until at last I've won my race, remind me you're not finished yet. Hallelujah, 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 I live in remembrance. Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga.
Welcome po mga kapatid sa Tinig ng Pag-asa. Kumusta po ang bawat isa sa inyo? Kung ako naman po ang inyong tatanungin, sa awa at biyaya po ng Panginoon ay nasa mabuti naman pong kalagayan. Dalangin po ng aking puso na nawa ang bawat isa sa inyo ay nasa kalusugan, nasa pagpapala ng Panginoon at kasama sa kanyang pag-iingat. So sa araw pong ito mga kapatid, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa atin pong tinatalakay kung saan kahapon ay atin pong iniwanan yung pong subject about the doctrine of Satan. Ayan. So, atin pong tinalakay na kahapon yung kung sino si Satan, how did Satan fall from his original state, at ano po yung naging kalagayan. Ano po? Yung pong ano tawag doon, what was Satan's original state and how did he fall? Sino ba ang may gawa kay Satan? Ano po? Hindi po siya katulad ng ating pinaniniwalaan na siya ay self-existing at siya po'y lumitaw at makapangyarihan at dahil po doon ay kalaban ng Diyos, nakapantay ng Diyos sa kapangyarihan. Hindi po yung totoo. In fact, pinatunayan natin kahapon na si Satan is also a created being. Part po siya ng creation. Ayan. So, ngayon po ay pagpapatuloy po natin yung part 2 nito. So, the Doctrine of Satan part 2. Tingnan po natin kung bukas po ay maipagpatuloy. Mahaba pong talakayin ito. At maaring hanggang bukas o hanggang Thursday ay ito pa rin po ang ating magiging subject. So, the thing that we will be discussing today about Satan is how did Satan fall from his original state. Nabanggit ko na po ito bahagya kahapon, bigyan lang po natin ng konti pang pagpapaliwanag. How did Satan fall from his original state? From being an angel of God, from being somebody who is high in position of ranking among angels. Sabi nga, kabilang siya sa mga, mataas pa siya sa mga archangels, ayon sa ating pong pinag-aralan kahapon. So ano po yung mga naging kadahilanan? Sabi po, Satan desired to claim for himself worship that which he was to direct to God alone. So ito po yung napakabigat eh. Every time daw po na we desire the applause, ano po, the recognition, yung laging opinion ng tao ang nasusunod sa buhay natin, we are acting like Satan kasi ito po ay naging dahilan ng kanyang pagbagsak. No po? The fall of Satan originate from his desire to claim worship that is only for God. Ito po yung naging kasalanan niya. Sabi nga po, his heart was lifted within himself because of his beauty. Sumobrang ganda, sumobrang husay. Sabi nga po ng Bible, perfect yung creation sa kanya. It was very good. No? Sa pagkakalikha siya sa Isaiah chapter 14, dahil doon sobrang ganda niya, sobrang napakaganda niya, napakahusay niya. Ayan po, sabi his heart was lifted up within himself. Second, iniquity was found within him. Ezekiel 28:15 hanggang 17. So dahil po dito, Satan led a conspiracy. How? By soliciting other angels to follow after his cause. Kaya sa Revelations 12, verse 4, at saka verse 9, mababasa natin dun eh. And another sign appeared in heaven, behold, a great fiery red dragon having 7 heads and 10 horns and 7 diadems on his head. His tail drew 1/3 of the stars of heaven and threw them to the earth. Ayan. So yung verse 9, so the great dragon was cast out, that serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. Can you imagine, Satan deceived the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. So yung kanyang kakonspire ng mga angel, sa hula ng Revelation, itinapon po sa sanlibutan, according sa prophecy ng Revelations. So ngayon, ang tanong, what were the result? Ano naging result? Ayun po yung verse kanina binasa ko. Ano resulta ng fall ni Satan? Ano resulta ng kasalanan, the sin of Satan?
So kung meron po kayong Bible, sundan nyo lang po yung mga talata kasi hindi ko na po inilagay sa PowerPoint. Napakaraming verses pero isulatin po ninyo at basahin nyo po sa inyo pong mga Bible para may participation naman po tayo sa ating pag-aaral. Una, sabi letter A, Satan was cast from the heaven of heavens. Tinanggal po siya doon sa original state, tinanggal po siya sa langit ng mga langit. No? Isaiah 14 verse 12, bakit ka nahulog o tala sa umaga? Yun po ang sabi doon. He fall from his original state. He fell from the heavens of heavens. Ezekiel 28, binabanggit din yun doon. Pangalawa, Satan lost his state of perfection and became the author of sin. Tandaan po ninyo, walang kasalanan dati. Di po ba? Nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan, wala namang kasalanan. So, yung rebellion ni Satan, maybe this is prior to the creation of everything, prior to the creation of man, I don't know, hindi po natin alam. Pero, sabi po, lahat ng ginawa ng Diyos ay beautiful, perfect, very good. Kasama si Satan doon. Pero after his sin, no, yung perfection, ay nawala na. He became the author of sin. Dahil sa kanya, lahat ay nagkasala. Dahil po sa kanyang ginawa, at ganun din ang ginawa niya sa tao, na sa pamamagitan ng temptation kay Adan, ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Sabi po ng talata, 1 John chapter 3 verse 8, na po, he who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Yun, so yun yung purpose. 1 John 3:8. So Jesus was given yung proto-evangelium na tinatawag sa Genesis chapter 3 verse 15, binanggit na roon after na magkasala ang unang tao, sabi sa babae, ikaw mula ngayon ay mahihirapan sa iyong paglilihi, no? Sa panganganak. At mula ika sa iyo, magmumula ang binhi na dudurog sa ulo ng ahas. Susugatan niya ang kanyang talampakan, pero eventually, the seed that will come from you, woman, will destroy the serpent. So doon pa lang po mga kapatid, Genesis pa lang, alam na natin ang destiny ni Satanas because of his fall. Jesus, who will come from the seed of the woman, will destroy the serpent, the old serpent, which is Satan. Sabi po ng John 8:44, binanggit din po dyan, you are of your father the devil, and the desires of your father who you want to do. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and a father of it. Ayan po. So, binibigyan ng distinction dyan. That is the result of Satan's sin. Simula po noong siya'y nagkasala, wala nang katotohanan sa kanya. Lahat na po tungkol sa kanya ay kasinungalingan, at kung siya'y nagsisinungaling, likas ito sa kanya. Siya'y mamamatay tao simula pa nung una, at lumalaban po siya sa katotohanan. So, yan po yung kanyang description, ayon naman sa pagkakadescribe ng alagad na si John. So, letter C, Satan perverted his power and abilities in use against God. So, makikita po natin, yung kapangyarihan niya, hindi naman nawala. No po? Sapagkat part yun ng kanyang creation. Part yun ng pagkakalikha sa kanya. At dahil po nilikha siya na merong kapangyarihan, ginagamit niya ito laban sa Diyos. Satan perverted his power and his abilities in use against God. Mababasa po natin yan sa Ezekiel 28 verse 12, Ezekiel 28 verses 16 hanggang 17. Yan, basahin niyo po yan. And letter D, Satan became the enemy of God's purposes. Ano man yung mga layunin ng Diyos, yun po ay winawasak ni Satanas. Imagine niyo, bakit nilikha ng Diyos ang tao? To have fellowship with Him. Ano po yung ano tawag doon? Yung chief end of men, ayon doon sa Westminster Catechism, yung shorter catechism, the chief end of man is to give God the glory.
to give glory to God. No, solid Deo Gloria. Na ibig sabihin, God deserve the glory and honor, and man should give or must give Him that glory. Yun yung ating ultimate goal eh. Yun yung purpose ng buhay natin. Hindi yung kung ano-ano, hindi yung mga kung ano-ano, mga personal na pangarap lang. So kung mangangarap man tayo, dapat yung pangarap natin, yung goal natin sa buhay, ang chief end nun dapat is to give God the glory. Kaya po dapat sa lahat ng ginagawa natin, trabaho man, pag-aaral man, sa pag-aasawa man, sa pakikipagrelasyon, ano man ang ating ginagawa. Ang sabi ng Biblia, gawin natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos eh. So yun po yung ultimate purpose. Pero tandaan po ninyo mga kapatid, lahat ng layunin ng Diyos, ang gagawin ni Satanas, ay sirain ito. Kaya lahat ng mga bagay, tandaan po ninyo ito, no? Lahat ng mga bagay na gagawin nyo para sa kanyang kaluwalhatian, lagi pong nandiyan si Satanas to thwart, to destroy the purpose. Po, one example of this ay yung kay Nehemiah eh. No? Ang ganda po noon, no po, para po sa mga church leadership and church activities or whatever you plan to do in the church, especially yung mga pastor. Lagi niyo pong tandaan kapag meron kayong ginagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos, nandyan ang kaaway. And the enemy use people, other people, to destroy your good intention. Ano po? So, yung attack kay Nehemiah, galing sa loob, galing sa labas, kung saan-saan ang gagaling. And the purpose of that is to destroy whatever God wants to establish. So, yun po yung purpose ni Satan. Satan became the enemy of God's purposes. Sabi ng Ephesians chapter 6, 11 to 12, so put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Pero pong pwersa na itong pwersang ito ang nakaka-impluwensya sa mga bagay na nangyayari sa sanlibutan ito. At ang mga pwersang ito ay pagkilos ng kaaway sa buhay natin. One example of this, very vivid example, is what happened to Job. Si Job po ang napakagandang example ng bagay na ito ng pagkilos ng kaaway sa buhay ng mga anak ng Diyos. Ang problema nito, hindi nalalaman ni Job na ang nagaganap ay digmaan sa heavenlies. At ang digmaang ito ay pasimuno nito, walang iba kung hindi si Satanas. Can you imagine, isa-isang nangyayari? Sino may dala ng tornado para tamaan na, o yung mga kidlat para tamaan yung kanyang mga alagang hayop? Sino nagpadala ng malakas na hangin para yung bahay na pinagtitipunan ng mga anak ni Job na nagpaparty ay gumuho at matabunan yung kanyang mga anak? Sino nagpadala ng sugat sa katawan ni Job mula ulo hanggang talampakan? Sino ang nag-ubos ng kanyang mga pag-aari? Hindi po ba? So makikita po natin, ito po yung pakikipaglaban ng mga mananampalataya. Kaya makikita po natin na kailangan po na tayo maging handa sa mga bagay na ito. Paano? Sabi ng 1 Peter 5:8, na po, 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. So kasi po sabi po ng Bible, nagpaparoot pa rito si Satanas eh. At china-challenge lagi ang Diyos. China-challenge lagi ang Diyos tungkol sa mga anak ng Diyos. Siguro po mga kapatid, ito naman po spekulasyon ko lang, wala sa Bible ito. Noong si Job ay ipinagpaalam ni Satanas sa Diyos na kanya sasaktan, pinayagan naman siya ng Diyos eh, di po ba? What about the Lord Jesus? Nung si Jesus naman ang tutuksohin ng demonyo, the same thing eh, di po ba mga kapatid? The same thing. Iba lang ang approach ni Satanas kay Jesus nung dinala ng Holy Spirit si Jesus sa wilderness. In Luke chapter 4, the Holy Spirit brought Jesus to the wilderness to be tempted by the devil. Yun po sinasabi ng talata. At tinutukso po ng demonyo si Jesus at sinabi na
gawing tinapay ang bato. Lahat po ng mga bagay na yun, mga kapatid, sa palagay niyo, pinagpaalam ni Satanas sa Father? Yes, I believe so. So, ako po yung naniniwala na hindi naman makakakilos siya si Satanas kung hindi pinapahintulutan ng Diyos. Alam niyo po, there is a word said by Martin Luther, and I want you to research on this. Sinabi po ni Martin Luther that Satan is God's Satan. Satan is God's Satan. What is that statement meant for us? Ano pong ibig sabihin nun? So, kayo na pong mag-research nun para po magkaroon naman kayo ng time na mag-research. No? I-google nyo po. Ano pong ibig sabihin ni Martin Luther ng kanyang ideklara na si Satan is God's Satan? So, ibig ko lang po sabihin, para sa aking pananaw, si Satanas, wala siyang kapangyarihang kumilos without God allowing it to happen. Ang Diyos ang nagpapahintulot po ng mga bagay na ito. Mamaya po makikita pa po natin ito. Ano po? So, kaya po naniniwala ako, yung ginawa ni Satan kay Jesus was allowed. It was allowed. Like God allowing Job to be tempted also. Pero this time talagang hindi wala pong pagtatagumpay. Kasi po si Job is an epitome also of the persecution na pwedeng danasin ng bawat Christian sa panahon natin. Pero what is good about Job? Ang sabi ni Job, I know my Redeemer lives and He will stand before me. Malayo pa, wala pang kwento tungkol sa Panginoong Hesukristo during that time. Pero ang sabi ni Job, I know my Redeemer lives. Job was looking for the future. He was looking for the cross. No? He has this faith on the coming Redeemer. Di po ba? So, kaya po mga kapatid, naniniwala po ako, ang kapangyarihan ni Satanas ay nakadepende sa pagpapahintulot po ng Diyos. Amen? So, kaya po tayo, maging vigilant, maging sober. Ano ba yung sober? Hindi lasing. Di ba? Pag lasing ka, ibig sabihin, wala ka sa katinuan, wala ka sa huwisyo, ay madadaya ka talaga. Pero pag nasa katinuan ka, mapagbantay ka, alam mo na meron kang kalaban, merong demonyo na pwedeng tumukso, gumawa ng bagay na hindi mabuti sa iyo ayon sa mga pangyayari ng buhay, mapagtatagumpayan mo ito. Kaya po inaaral natin ito Because knowing the enemy, it is half the battle won. Ayan. Letter E po, Satan forfeited his precious kingdom. Ano po? May kaharian po si Satanas before. Ano po? But he forfeited that kingdom and gained another one for himself. Sa Matthew 12, ang sabi po doon, no, mababasa niyo po yan sa Matthew 25, ito na lang pong 25 mabasahin natin. Matthew 25:41, ano po ang sabi diyan? Sabi po diyan, then he will also say to those on the left hand, depart from me, you cursed, into the everlasting fire, prepared for the devil and his angels. So dahil po si Satanas ay merong mga cohorts, meron po siyang mga alagad, may mga nakasama po siya sa kanya pong rebellion. Ano po? So merong inihandang everlasting fire sa kanila. He became the ruler of the fallen angels. Yan po yung naging gawain ni Satanas. He forfeited his precious kingdom and he established his own kingdom with his fallen angels. Number 2, he became the ruler of the world system. Ano po? He became the ruler of the world system. John chapter 12 verse 31, John 16 verse 11. Now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. Ayan po ang sabi diyan ni John, ano po? Now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. Sino ba yung ruler of this world na yan? It was Satan who became the ruler of the world system. Kaya, mga kapatid, nakakapagtaka na kapag minamahal mo talaga ng husto ang sanlibutang ito, sinong nasusunod sa buhay mo? Kapag mas nangingibabaw yung desire ng mga alok ng mundong ito, ibig sabihin talagang ang influensya ng kaaway ang mas naghahari
sa iyo. Ito po, sabi po dyan ng John 12 verse 3 o 31. Now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. Number 3, he became the God of this age. Yan ang malungkot na po. Sa panahong ito, si Satanas ang siyang nagiging Panginoon. Kapag hindi nga raw si Jesus ang Panginoon ng buhay mo, isa lang ibig sabihin nun, meron kang ibang Panginoon. At kapag may Panginoong iba kaysa sa Panginoong Jesucristo, ito ang nasusunod sa buhay mo. 2 Corinthians chapter 4, 2 Corinthians chapter 4, 3-4, ano po ang sabi? But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. 2 Corinthians 4, 3-4. Ayan, he became the God of this age, according to that verses. Now, let us go to the next subject. What is the present work and activity of Satan? Ano daw ang ginagawa ni Satanas sa panahon natin? Yan, maganda po ito na ating maintindihan. Ano ang ginagawa ni Satanas? 1, Satan opposes God. Basic. Lahat ng bagay na gusto ng Diyos kontra siya. So, importante, mga kapatid, alam natin kung ano ang gusto ng Diyos. Para malaman natin na contrast to what God wants is what the devil wants for us to do. For instance, basic naman yon kapag mananampalataya, nais ng Diyos na tayo'y maging malapit sa Diyos. Pero anong ginagawa ni Satanas? Lahat ng paraan para tayo wag maging malapit sa Diyos, gagawin niya. Nais ng Diyos na tayo mamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Pero pipilitin tayo ni Satanas na ilayo sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng ano? Alam niyo po mga kapatid, there is no other way that we can know the will of God than to the Scripture. Ulitin ko po mga kapatid, there is no other way that we can know the will of God unless the Scripture. Kaya nga sola Scriptura tayo Napakahalaga po ng banal na kasulatan kasi ito po ang nangungusap tungkol sa Diyos at ang mga bagay na nais ng Diyos sa buhay natin. Kaya po, ang unang-unang gagawin ni Satanas to oppose God is to destroy the Bible as the Word of God. And right now, Satan is gaining ground among what? Among whom? Yung mga preacher na sikat. Yung mga preacher na nagtuturo na ang Bible ay may error. Yung mga pastor na nagtuturo na ang Bible ay hindi reliable. Because hindi lahat ito ay salita ng Diyos. So mga kapatid, tandaan ninyo, sino po ang nasa impluwensya nila? Simula po nang tayo po'y isinilang at ang Kristyanismo'y isinilang, ipinapahayag po na ang Biblia ay salita ng Diyos. Inerrant. Walang kamalian. Pero itong mga pastor na ito ngayon, kala mong sila ang otoridad, sinasabi po nila na ang Biblia ay erroneous. May error. Ay mga kapatid, tingnan po ninyo kung sino nasa likod niyang mga yan. Ang tanong, kanino ngayon malalaman ang kalooban ng Diyos if the Bible has error? Di lalabas ngayon, ang mga otoridad ay itong mga pastor na ito. Itong mga pastor na nagtuturo na ang Bible ay may error. Sa kanila mo ngayon malalaman. Sila ngayon ang tatanungin mo tungkol sa kung ano ang susundin na kalooban ng Diyos. Kaya ang mga tao ngayon, tangay na tangay, ligaw na ligaw sa katotohanan ito. So, Satan opposes God's person. Yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang deity. Yung kanyang work. Yung Christology. Ayan, oppose po dyan si Satanas. Pangalawa, he opposes all of God's plan and purposes. How? Unang ginagawa ni Satanas, he puts forth a lie. Anong ginagawa niya? He puts forth a lie. Gumagawa siya ng kasinungalingan. Ephesians 2:1-3, sabi diyan. And you he made alive who were dead in trespasses and sins,
in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. So, ayun po ang trabaho ni Satanas eh. No, pupunuin tayo ng kasinungalingan. Dadayain tayo sa kanyang kasinungalingan. He opposes all of God's plan and purposes, one, by giving us lie. He puts forth a lie. Pangalawa, he inspires counterfeit religions and ministries. This is very much prevailing nowadays. First, 2 Corinthians 11 to 13. Ano po ang sabi dyan? For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself transformed himself into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also transform themselves into ministers of righteousness, whose end will be according to their works. Yan mga kapatid. Magtataka pa ho ba kayo? Kung tayo po'y naniniwala na tayo nasa dulong panahon, sino po ang nangingibabaw ngayon? Alam ni Satanas, konti na lang yung oras niya eh. Alam ni Satanas na malapit na yung dulo. Kaya ang gagawin na lang niya, anong gagawin? Mandaraya ng mandaraya. Sabi nga, even the elect ay mabobola nito eh. Ano po? Tingnan niyo po mga kapatid, ang daming pinili pero nasaan? Nando sa mga Pentecostal, lundagan doon. Kasi napagbobobola po ng mga pastor na ito eh. Mga sheeps, mga wolves in sheep clothing. Ano po? Gumagawa kunwari ng mga himala. Dadalahin ang mga tao sa mga maling pangako ng physical healing. Kaya ang mga tao, no, ito ang hinahanap magpahanggang ngayon. Himala. Quoting verses out of context like, by the stripe of Jesus, I am healed. Healed of what? Saan ba tayo na-heal, mga kapatid? Ito po ang katotohanan. The greatest miracle that we need to have ay yung miracle na dati tayong patay, pero tayo ngayon ay buhay sa Espiritu. That is the greatest miracles. Wala pa akong nakita sa buong panahon ng pagpapastor ko. Ewan ko kung may makapagyayabang ng mga pastor dyan. Sa buong panahon ng pagpapastor ko, wala pa akong bulag na nakakita sa akin sa pamamagitan ng pagpapatong ko ng kamay. Wala pa ako napagaling na pilay na nakatuwid na maglakad. Wala pa akong patay na nabuhay. Wala pa akong may karamdamang kanser na pinatungan ko ng kamay, gumaling ang kanser. Wala. Kung iyon po ang basihan ng pagiging mahusay na pastor, hindi ako mahusay. Wala akong kapangyarihang ganon. Wala po ako pinag-pray na nabuntis dahil sa akin. No? Na nagkaroon ng anak. Na humiling ng anak. Na napagbigyan ko na magkaroon ng anak. Wala po ako noon. Hindi po ako nakakita ng ganon. Ngayon ang tanong, wala naman palang kahimahimala yung ministeryo mo, Pastor Well. Wala naman palang kahimahimala yung paglilingkod mo. Sinasabi mo, 35 taong ka ng pastor. Pero mga kapatid, pinagmamalaki ko ho. Marami ako nakitang mga patay na nabuhay sa Espiritu. Marami po ako nakitang mga patay sa kalagayang espiritual na binuhay ng Diyos. Na ngayon ay mga tapat na naglilingkod sa Diyos. At naglilingkod ng may katapatan para bigyang kaluwalhatian ng Diyos. Para sa akin, yun ang himala. Amen? Yun ang tinatawag na tunay na himala. Hindi counterfeit miracles of the counterfeit religions and ministries of the Pentecostals nowadays. Ngayon po, isa sa namamayagpag sa telebisyon, si Benny Hinn. Si Benny Hinn, isang number 1 po yung grabe ang kademonyohan po niyang pinagagagawa niya. Opo, sinasabi ko po sa inyo,
yung kademonyohan ng pastor na yan. Yun pong pamangkin yan. No? Mayroon po akong video niyan. Kung interesado kayo, send ko po sa inyo. Yung pamangkin niya, nagpapatotoo. Yung pamangkin po ni Benny Hinn ngayon, pastor na. Buti na lang, naging matuwid na pastor. At talaga sinasabi niya, yung uncle niya, kampo ng demonyo. Dahil ang ginagawa po sa ministry ni Benny Hinn ay puro kademonyohan. Puro pera, puro panluloko. Can you imagine, papangakuan yung mga tao, mag-send ka lang ng $1,000 sa kanya, you will receive your healing. Di po ba kademonyohan yun? Ponzi scheme ang tawag doon. Ponzi scheme. Walang kaibahan niya sa mga scammers na nagpapanggap. Kunwari siya yung nasa picture. Pero hindi naman pala siya yon para makapanghuthot doon sa mga nabobolang tao. Ganon din ang relihiyon ngayon. Napakaraming scammer sa pulpito, mga kapatid. Ngayon ang tanong, sino nasa likod nito? Sinong nasa likod ng mga lobo na ito? Sabi po sa Bible, it was Satan who inspires counterfeit religions and ministries. Ito pa ho isa na trabaho ni Satanas. He promotes false doctrine. 1 Timothy 4:1-3. Kaya gigil na gigil po ang inyong lingkod na magturo ng doktrina. Gigil na gigil po ako sa mga simbahan na kung ano-anong pinaggagawa sa halip na unahin ang pagtuturo ng doktrina. Kasi habang ang mga pastor at ang mga simbahan kampanting-kampante sa kung ano-anong pinaggagawa, tuwan-tuwa si Satanas na ang mga miyembro ng simbahan, yung mga mananampalataya ay walang natututunan. Para kay Satanas, okay na yan, ganyan. Sige, okay na yan. Okay na yan, ganyan ginagawa niyo. At least wala kayong epekto sa mga bagay na ginagawa ko. Satan is winning. Take note of that. Kaya importante na yung mga pastor na totoo, nakakaalam ng katotohanan, aba, tumindig po kayo. Hindi po pwedeng tapang-tapangan lang. Kailangan po totoong matapang dahil alam nyo ang katotohanan. Kasi po si Satanas, he promotes false doctrine. Ang tatapang po ng mga bulaang guro ngayon. Ang lalakas ng loob. Ang lalakas ng loob na sabihin ng Bible may error. Si Kibuloy, ang lakas ng loob. Siya pipirma sa inyong mga passes papunta sa langit. And yet, yung mga tunay na pastor, wasay, silent. Kasi baka makasakit daw ng damdamin. Alam niyo po ba na yung bagay na yan na isa sa kabulaanan ni Satanas? Na nai-influensya rin itong mga pastor na to na ubod ng duduwag. Bakit? Natatakot sila na mabalikan sila dahil ma-influensya itong mga pastor na ito. Ikulong na nila kung gusto nilang ikulong. May nagtanong nga ho sa akin Pastor, di ka man natatakot ma-libel? Di mag-libel na kayo kung gusto nyo. Magpa-tulfo na kayo. Inaabangan ko nga May isang leader ng UNIDA pupunta kay Tulfo, ipapatulfo ako Tingnan ko lang. Tuwa ko lang pag nandun ako kay Tulfo. Dahil sa ginagawa kong pangangaral ng salita ng Diyos. No? Ano? Kung makukulong ako sa ginagawa ko, okay lang ho mga kapatid. Masarap na makulong dito sa Canada Sarap ang buhay dito. Baka kung ako'y makukulong, makapag-ministeryo pa ako doon sa mga bilanggo doon Ganun na po ang buhay ko mga kapatid. Hindi po pagiging desperado yon, pero ito po ang buhay na dapat nais ng Diyos sa atin. Mamuhay tayo ayon sa kanyang gusto. Manindigan tayo ayon sa gusto niya. And huwag tayo magpa-impluensya. Ano po? Satan promotes false doctrine. Nakakalungkot itong mga pastor kung ano-anong pinaggagawa. Ang sabi po ng 1 Timothy 4:1, now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to the deceiving spirits and doctrines of demons. Mga kapatid, sa palagay nyo, ano yung doctrines of demons na yan ngayon? Nasaan yung doctrine of demons? Kayo na po sumagot. Nasaan yung doctrine of demons na yan?
Nasa mundo ba yan? No! The doctrines of demons is in the church. Inside the church. Sorry. Napasigaw na naman ako. Pero sino matutuwa? Ito po. Hindi po doktrina yan maglulundaga, hula, husurukamba, burakanda. Wala po sa Bible yan. Kaninong doktrina yan? Isinaksak ni Satanas na para ka mapuspos ng Espiritu Santo. Oy, Holy Spirit, bura ko, sarbar kang babrakunda. Naku po, mga kapatid. Mabubwisit ho kayo sa akin. Pero hindi ko kayo tatantanan. Dahil hindi po iyan sa Diyos. Pero yung nagpo-promote ng false doctrine na yan, nai-impluwensyahan yung simbahang kinalakihan ko. Nabago na nga ho lahat, pati pagsamba, iba na. Pati pananamit ng pastor, iba na. Pati ang altar ng simbahan, iba na. Pentecostal na ang simbahang kinagisnan ko. Mga kapatid, hindi po atin to. Hindi po yan ang nasa Biblia na kinagisnan ko. Now, meron pa hong isa, letter B, he counteracts God's sovereign rule. No, number 3. Satan counteracts God's sovereign rule. Ano po yung sovereign rule ng Diyos na yan? Ang pagliligtas ay Diyos. Ang pagliligtas ay sa Diyos. Pero anong prevailing teaching ngayon? Ang prevailing teaching ngayon ng mundo, para ka maligtas, may partisipasyon ka. Meron kang partisipasyon sa salvation mo. Ito yung prevailing. Tanggapin mo. Papasukin mo. Puro mo. Samantalang salvation is the work of God. Man-made propaganda ang uso ngayon, mga kapatid. Hindi po yung nangyaring ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi yung redemptive work of Jesus. Ngayon po, ang preaching of the gospel gusto mong mabago ang buhay mo? Come to Jesus. Gusto mong makalaya sa mga bisyo? Come to Jesus. Do you want to have, a good future? Come to Jesus. Hindi naman yun ang gospel, mga kapatid Wala ngang guarantee na kapag sumunod ka kay Jesus gaganda buhay mo Wala pong guarantee na kapag sumunod ka kay Jesus magkakaasawa ka ng mabuting asawa. Walang guarantee na kapag sumunod ka kay Jesus you will be blessed materially. Paano na lang yung mga pulubing Kristiyano na hanggang ngayon pulubi, hindi sila Kristiyano? Sabi naman ng Panginoon Jesucristo, the poor will always be with you. Ano itong mga poor na to? Wala nang maliligtas dito? Mga minamahal na mga kapatid, iyan ang maling teaching ng prosperity gospel. Ang paniniwala na kapag nanampalataya ka, you will be rich. You will be successful. At ito po yung nakakainganyo sa mga tao para sumama sa relihiyon. Ito kasi ang pangako. Pambihira. Ang tawag doon, hyper grace. Yan ang turo ni Arnel Cadelina, hyper grace. Ni Ed Lapis, at ng mga iba pang Pentecostal. Hindi ka magkakasakit, magkakaroon ka ng siksik, liglig, umaapaw. Paano na lang pag nagkasakit, pag nagka-cancer, pag hindi gumaling? Ano yun, mahina ang faith? Ako lang sa faith yan, kapatid, kaya namatay. Hindi na ba kayo sasawa sa ganyang mga pastor? Hindi po ganun ang turo ng Biblia. But Satan counteracts God's sovereign rule. Sabi ng talata, and having dipped the bread, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. Now after the piece of bread, Satan entered him. Then Jesus said to him, what you do, do quickly. But no one at the table knew for what reason he said this to him. Marami yung instrumento ni Satanas ngayon sa loob ng simbahan. Maraming instrumento ni Satanas. Diyan nga apostol pa ang instrumento ni Satanas. Nagtataka pa ba kayo? Ngayon, yung mga
instrumento ni Satanas ay nasa magagandang pulpito? Na ang instrumento ni Satanas ay mga nasa telebisyon? Na ang instrumento ni Satanas ay nakakaakit ng libo-libo? 12-12, 144? At may mga G12 followers? Iyo ba kayo nagtataka? Hindi ko pa sinasabing demonyo yung mga G12. Wala po akong ganun dineclare. Pero sinasabi ko po sa inyo, yan po ang trabaho ni Satanas ngayon. He counteracts sovereign rule. Kaya dapat magpakadunong tayo. Trabaho ni Satanas ang magloko ng mga mananampalataya. He inspire counterfeit religion. He promotes false doctrines. Kaya, kung ikaw nakikinig sa akin ngayon, pupunta ka sa simbahan, huwag mong tingnan yung ganda ng kantahan. Huwag mong tingnan yung sermon ni pastor kung nakaka-inspire. Tanungin mo kung ano turo. Ngayon, kung wala ka naman nalalaman at bago ka pa lang, madadaya ka talaga. Madadaya ka talaga. Lalo kung noon ka lang nagbubukas ng Bible, madadaya ka ng mga pastor na ito. Kaya importante mga kapatid, matuto tayong bumalanse. Matuto tayong makinig ng mga aral at doktrina. Kaya no wonder, ang mga UNIDA, pag naligaw na pag napunta na ibang bansa, sapi lang ng sapi eh. Lipat lang ng lipat. Kasi nga po, hindi naman naturuan. Walang lalim. Kaya ang daling nasusway, ang daling natatangay. Sabihin niyo po kung hindi totoo itong sinasabi ko. Po. Letter B, Satan works in relation to the nations. Ito po, pangmalawakan na tayo. Anong tinatrabaho ni Satanas? Ang sabi po ni Satanas, he deceives nations. Revelations 20 verse 3. Ano pong ibig sabihin niya? Sabi po Revelations 20 verse 2 hanggang 3 na basahin natin. Ang sabi diyan, he laid hold of the dragon, that serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years, and he cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal on him, so that he should deceive the nations no more. Yan po yung prophecy kay Satan. Sa huling bahagi na po yan. Para hindi na makapandaya ng nation. Kasi ngayon, yan ang trabaho ni Satanas. Hindi niyo po ba naisip na may principalities, powers of the air? No? Yan po yung kanyang gobyerno eh. May gobyerno si Satanas. May mga demonyo para sa mga partikular na level ng panloloko. So, yun po ang kanyang trabaho. Pangalawa, he influences the government of nations. Naniniwala po ba kayo dyan? Ephesians chapter 2, ano po sabi? No? Ano nangyari? Yeah, he influences the government of the nations. Yan po yung kanyang pinaggagawa. Ano pa? Letter C. Satan works in relation to the unsaved. Para naman sa mga hindi mananampalataya, ano ginagawa ni Satanas? Una, he tries to prevent them from accepting the truth. So, pinipilit ni Satanas na kahit na nga yung elect, tumagal ng tumagal para makita nila ang katotohanan. Remember the parable of the sower? No? Sabi sa Luke chapter 8, sabi diyan, now the parable is this, the seed is the word of God. Those by the wayside are the ones who hear. Then the devil comes and takes away the word. So, yan po ang trabaho ng kaaway. Yan ang trabaho ni Satanas eh. Yung nahasikan ng lupa, o yung nahasikan ng buto, ang gagawin, tatanggalin ni Satanas yung buto. Para yung katotohanan ay hindi matanggap ng puso noong mga dapat tumanggap nito. The devil comes and takes away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. O kaya, ipe-prevent po ni Satanas
ang lahat ng opportunity upang ang tao'y huwag makarinig ng mabuting balita. Sabi nga ng 2 Corinthians 4:3-4, ano sabi diyan? But even if our gospel is veiled, it is veiled only to those who are perishing, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, would shine on them. Kaya walang pag-asa talaga. Walang pag-asa ang tao, maliban na ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo ay lumiwanag sa puso nila. Kaya again, salvation is only the work of God. Ayan. Dahil si Satan ang siyang kumikilos in relation to the unsaved. Pangalawa, no, he promotes an attraction to false religion and false lifestyle. Ayan. Kaya, kapag nagtayo ka ng maling relihiyon, kapag nagtayo ka ng false religion, dadami talaga mga kapatid. No? Kapag nagtayo ka ng mga kulto, lalago talaga. Kasi, ano pong nangyayari? Sabi po ng Ephesians 2:1-3, no? And he made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. Tingnan niyo po mga kapatid, ano po ang pinopromote ngayon ng mga simbahang mga mega churches? Ayan po. Ang pinopromote ngayon ng mga mega churches, fulfilling the desires of the flesh. Fulfilling the desires of the mind. Kaya pag pumunta ka po sa mga mega churches, ano kaibahan nun sa sinihan? Wala. Ano kaibahan nun sa entertainment arena? Wala. Ano kaibahan nung pagpasok mo sa loob ng simbahan ng mga mega churches para kang nanood ng concert? Wala. The same. Anong napufulfill? Glory sa Diyos? Glory ba ng Diyos ang napufulfill? O yung desire of the flesh? Yung kagustuhan ng mga tao na mabigyan ng kaligayahan ng kanilang mga sarili, ma-entertain, no, sa gitna ng tinatawag na worship. Yung matuwa, maranasan lahat ng emosyon, humalakak, umiyak, kilabutan, lahat ng uri ng emosyon, napufulfill po ng mga mega churches na yan sa isang oras ng pagsamba. Fulfilling the desires of the flesh. Kesa naman pastor sa napaka-boring. Puro doctrine. Kagaya po ng ganito. Alam ko, meron pa ba nanonood sa akin? Meron pa, may 89 pa. At least kahit pa paano, hindi pa. Pero boring, di po ba? Verses, verses. Boring Pag ganito ginawa mo sa pananambahan pag linggo, next Sunday, wala ng tao. Kasi hindi ito yung gusto Ang gusto po ay lundagan, may sayawan, no? May palakpakan. Yun ang gusto. Ngayon ang tanong, sino po ang nagbibigay niyang inspirasyon na yan? Ephesians 2:1-3 nga Satan promotes an attraction to false religion, and not only false religion, false lifestyle. Di po ba kayo nagtataka, yung miyembro ng mega churches, paglabasan, nasaan? Wala naman na bago sa buhay, ganun pa rin. Ganun pa rin ang mga buhay. No? Alam niyo po kung bakit maraming mga tao nasa mega churches? Para hindi bistado ang kanilang buhay. Dahil doon, wala namang masyadong pakialaman. Basta pumunta ka lang doon. Hindi ka papakialaman. Alam niyo yung mga nasa sa maliliit na community,
Bistado lahat ng nangyayari sa buhay natin kasi we belong to a community. And we are in a small community without pretension. Alam na yung asawa mo, tunay mong asawa. Alam kung sino mga anak mo. Alam kung ano nangyayari sa buhay mo. Yun ang iniiwasan ngayon ng marami. Kaya they go to the mega church. Walang pakialaman. Sabi ni Tulpo, walang pakialamanan. Ano yun? Walang word na ganun. Walang pakialaman. Yun ang tamang term, mga kapatid. Yan ang nangyayari ngayon sa mega church. Walang pakialaman. Papasok, lulundag, kakanta, sasayaw, uuwi. Pag uwi, doon pa rin naman sa dati niyang kinakasamang hindi niya asawa. Doon pa rin sa dating buhay na puno ng kasalanan. At pinapaniwala na kapag ikay nagsimba sa linggo, nalinis ang iyong kasalanan. Ano kaibahan yan? Sa dati nating kinilalang relihiyon, no? Na ang pagsimba ay nakakalinis ng ating mga kasalanan. So, that is how Satan worked to the unbeliever. Ipinapasok lang sila sa loob ng simbahan, pero wala namang tunay na regeneration na nangyayari. Dahil ang dahilan kung bakit lang sila nandun, dahil sila ay na-entertain. Saan ka nga pa naman pupunta ngayon para hanapin mo yung mga artista? Kesa maghahabol ka na maghahabol at mag-abang ka sa mga studio, sa mga paborito mong sikat na artista. Pumunta ka na lang doon sa mga F na yan. Ang leader ng worship team, si Sarah Geronimo, di ang galing. Kapanood ka ng concert ni Sarah, libre every Sunday. Di doon ka sa dinadaluhan ni Gary Valenciano. At least, nakita mo si Gary Valenciano, baka makabangga mo bago ka umuwi. Nakapagpa-picture ka pa sa kanya. Kung saan nagpupunta itong mga sikat na ito, punta ka rin. And many people are on that church, on that purpose. Wala talagang regeneration. Letter D. Ano naman ang ginagawa ni Satanas for the believers? Satan works in relation to believers. Sa atin, bilang mga mananampalataya, ano pa ba nagagawa nito ni Satanas? Una, he wages war against us. Against Christians. Ephesians 6:10-18. Pangalawa, he accuses and slanders them before God. Yan po ang ginawa ni Satanas kay Job. Sabi ni Satanas, kaya lang naman sumusunod sa iyan dahil pinagpapala mo. He accused. Yan yung puro accusation ang pwede niyang gawin. Sa tingin mo kaya, ilan na yung akusasyon ni Satanas sa iyo? Sa tingin mo kaya, akusahan ka pa ni Satanas kung ginagawa mo naman yung kanyang kalooban? Hindi ka na niya i-accuse kasi ginagawa mo naman yung kalooban niya Pero every time na gagawin mo yung kalooban ng Diyos, aakusahan ka ni Satanas na you are only doing it para ikaw o para maitaas mo ang iyong sarili. Aakusahan ka niya ng mga mali. Pastor Ruel, kaya mo lang ginagawa yung Pastor Ruel para ka sumikat Kaya ka lang nag-iingay, Pastor Ruel, you want attention. So, yun yung mga accusation. No? Mga kapatid, si Satanas hindi kayo kilala. Hindi siya all-knowing. Kaya he can only accuse. Gaya kay Job. Hindi naman niya kilala si Job Ano sabi niya kay Job? Kaya lang yung naglilingkod sa iyo kasi pinagpapala mo. Mali siya doon. Yung pagkakilala niya sa iba, kung tumama siya sa iba, dahil sa kanyang akusasyon, kay Job nagkamali siya. Kasi si Job, hindi katulad ng ibang naakusahan niya. So, isa lang po ibig sabihin, hindi siya all-knowing. Pero ang Diyos, alam niya ang lahat ng bagay. Alam ng Diyos kung saan ang hangganan ni Job. Alam ng Diyos kung hanggang saan pwedeng bumigay si Job. Kaya nga, nung una sabi ni Satanas, sige, gawin mo lahat. Huwag mo lang siyang sasaktan. Kasi at that point in time, alam ng Diyos kung sasaktan agad ni Satanas si Job, baka bumigay na si Job. Espekulasyon ko lang yon. Kaya hindi yung papayagan ng Diyos. Tapos umirit sa Satanas, hindi, kaya lang naman sumusunod sa iya, hindi mo sinasaktan Hayaan mo saktan ko yan kung hindi sumpain ka niya. At doon pumayag uli ang Diyos.
Sabi ng Diyos, sige, huwag mo siyang papatayin. So ano pong point ko rito mga kapatid? Walang nakakakilala sa atin kundi ang Diyos. Si Satanas, hindi tayo kilala. Hindi alam ni Satanas kung bibigay tayo o hindi. And I'm talking about the Christians, mga kapatid. I am talking about the believers. Kaya, huwag ninyong hayaan at huwag natin siyang pagtagumpayin. Lagi natin siyang hiyain sa harapan ng Diyos. Lagi nating pagtagumpayin ang Diyos sa buhay natin. Amen? Pangatlo, He plants doubts in their minds. Ayan. So, yun ang pwedeng gawin eh. Genesis chapter 3 eh. Totoo ba na sinabi ng Diyos? Yung mga ganun. Yan po ang pwede niyang gawin eh. Totoo ba na sinabi ng Diyos? Kaya kung hindi ka maalam sa mga sinabi ng Diyos, wala, bibigay ka talaga. Minsan, bibigyan ka pa ng ibang verses para ipagtanggol. Alam niyo po ba yung mga tao na naghahanap ng verses para ipagtanggol yung kanilang ginagawang kamalian? Yung mga homosexual. Yung homosexual, ipinagtatanggol nila ngayon ang kanilang homosexuality sa paniniwala na mayroong mga bakla sa Bible. At ang example na ginagamit nilang mga bakla, si David at saka si Jonathan. Alam niyo po ba yung teaching na ngayon? Prevailing ngayon yan eh. Among liberal churches. Alam niyo po sa Pilipinas, may simbahan ngayon ng mga gays, lesbians at homos. They call themselves Christians. At ano po yung ginagawa nila? Nagkakasal po sila ng mga homosexual. Kakasal sila ng parehong lalaki, parehong babae. Ano teaching nila? Naghahanap sila sa Bible ng mga reference na nagbibigay ng ng pagpayag at kapahintulutan sa ginagawa nilang kabuktutan. Si Jesus nga raw lover niya raw si Mary Magdalene. Can you imagine? Paano dinidistort ng mga to ang Biblia? Kaya, sino nakaka-impluwensya sa kanila? So, yun po ang trabaho ni Satanas. He plants doubts in the mind of the believers. Pangapat, he tempts them to sin. Acts chapter 5. Si Ananias at si Sapphira, yung mga unang mananampalataya, 1 Corinthians 7:5, ano sabi diyan? But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? Wala namang problema, kanya naman talaga yung pag-aari eh. Pero ang point dito, si Ananias ay nangako sa banal na Espiritu. Ang tanong, sino pong naka-impluwensya? Sabi ni Peter, why has Satan filled your heart? So, he tempts Christians to sin. Number 5, he incites persecution against them. Sabi ng Revelations 2:10, do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Yan. So, Satan incites persecution. Ngayon mga kapatid, persecuted ka ba because of your faith? Then, ano sabi? Do not fear. Pero ngayon, ang mga churches hindi persecuted dahil sa kanilang faith. Persecuted dahil sa kanilang katigasan ng mga ulo. Persecuted dahil sa kanilang mga recklessness. Alam niyo po dito sa Manitoba, dito sa Winnipeg ngayon, for instance, persecuted ang simbahan ngayon eh. Hindi dahil sa pananampalataya, kung hindi dahil sa katigasan ng mga ulo ng mga pastor na pasimuno ng pagrarally sa kabila ng pandemic. Ano ang pinagrarally ng mga pastor na ito? Nagrarally sila anti-mask, anti-COVID, at kung ano-anong anti-simbahan po ito. Tapos sasabihin nila persecution. Sasabihin po nila ay, ano tawag doon? Ang church ay dinedeprive of their freedom to assemble.
paano ka naman mag-a-assemble? 500 na naman kahapon ang COVID cases dito sa Winnipeg. Pero itong mga pastor na to, pasimuno. Nakakalungkot mga kapatid, persecuted hindi dahil sa kanilang faith. Persecuted dahil sa kanilang kalokohan. Sa kanilang kayabangan. Sa kanilang recklessness. Ewan ko po dyan sa Pilipinas, di ko alam. Kung mayroong mga pastor dyan na hindi rin maawat. Ano po? Pang-anim, he tries to hinder their service to the Lord. Ayan. 1 Thessalonians 2:18, ano sabi dyan? Therefore, we wanted to come to you, even I, Paul, time and again, but Satan hindered us. Sinabi ni Pablo yan eh. Gusto niya sanang maglingkod sa mga taga-Thessalonica. Pero ang sabi niya, hinaharangan siya ni Satanas. Sabi ng Matthew 13, the harvest is the end of the age, and the reapers are the angels. Po. Ano ba yan? He tries to infiltrate the church through false teachers. He tries to infiltrate the church through false teachers. Sabi po ng Bible, Matthew chapter 13, 38 to 39, the field is the world, the good seeds are the sons of the kingdom, but the tares are the son of the wicked one. The enemy who sowed them is the devil, and the harvest is the end of the age, and the reapers are the angels. Darating yung panahon mga kapatid na po, na maging ang loob ng simbahan ay mai-infiltrate ng mga maling katuruan. And this is what is happening right now. Kaya mga kapatid, ang trabaho ni Satanas ay nasa loob ng simbahan. And he is double time. Double time. Double time sa pagpaparami ng mga tao sa loob ng simbahan na hindi naman talaga totoong born again. Pagpaparami ng mga tao sa loob ng simbahan na naghahanap lang ng entertainment and lust of the flesh. Number 8, he promotes division and lack of forgiveness. That is what he did in the church. He tries to afflict us physically by giving affliction. Luke 13, hypocrite, does not each one of you on the Sabbath loose his ox or donkey from the stall and let it away to water it? So ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound, think of it for 18 years, be loosed from this band on the Sabbath. Ito yung pagpapagaling ng Panginoon, araw ng Sabat. Sinitas siya ng mga Parisayo at mga Eskriba. Na yung babaeng ito, ang sabi niya, 18 years na naalipin ng kasalanan, ng karamdaman. So mga kapatid, meron po talagang mga karamdamang hatid ng kaaway. Po, ayan po ang sabi po ng talata sa chapter 13 verse 15 to 16 ng aklat ni Lucas. Ayan. So, sa susunod po na ating pag-aaralan, ang tanong ay ito: does the believer need to fear Satan? So, bukas po yan ang ipaglilingkod ko sa inyo. Does the believer need to be afraid of Satan? So, samahan po ninyo uli ako bukas. Ito po ang ating tatalakayin. Tayo po'y saglit na tumungo, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, papuri sa iyo, karangalan po'y sa iyo, kaluwalhatian po'y sa iyo. Dalangin po namin ang patuloy na pagpapala, pag-iingat, patuloy na karunungan na iyo pong iparanas at ipahiram sa amin. Nihiling ko po, Panginoon, ang aking mga kapatid na dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok ng buhay, maging sa mga atake ng aming kaaway, ay patuloy na magtagumpay sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Samahan mo po ang bawat isa at patuloy po na ikaw ang mabigyan ng kaluwalhatian sa kanilang mga buhay. Maraming salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, magandang araw mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pagpaumanhin na hindi ko na po kayo mababating isa-isa ngayon. 8:40 na po.
kailangan ko pong ihatid yung aking bunso ng 8:45 sa school. I only have 5 minutes to prepare and aalis na po ako. Kaya po, magkita na lang po ulit tayo tomorrow. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.